Isa sa mga natutunan ko dito sa YouTube, huwag tumigil sa pag-upload. Kasi these past few weeks may mga pagbabago sa YouTube, no? May pagbabago sa algorithm, paano tayo nire-recommend ng YouTube, especially mga videos na ginagawa natin sa ating mga audience and future audience. And kung mapapansin nyo, kung ikukumpara nyo siya sa mga nakaraang buwan or nakaraang taon, may something, no, na para bang hindi na katulad dati. At ito yung isa sa napansin ko sa YouTube na isa sa malaking pagbabago niya. Lalo na sa pag-upload natin ng videos. Una, pinaprioritize niya yung mga contents na maganda yung titles, maganda yung thumbnails. So parang meron siyang detection system now na nakikita ng YouTube kung ano yung mga thumbnails or titles na talagang may effort or talagang inedit ng totoong tao. Syempre, no? Hindi lang basta inasa sa AI, no, mga AI tools. No, pero dito sa YouTube, guys, katulad ng sinabi ko before, na hindi bawal ang paggamit ng AI dito. So basta gagamitin natin sa tamang paraan. At isa pa, guys, no, kaya ko nasabi na dapat hindi kayo tumigil din sa pag-upload ng mga bagong video dito sa YouTube, parang kino-consider niya na din yung mga active content creators. At parang less pinaprioritize niya, hindi masyado pinaprioritize, no, yung mga content creators na hindi ganun ka-active. So kung dati gumagana pa yung sistema na, alam niyo yun, na kahit hindi kayo mag-upload ng ilang buwan, tapos pagbalik nyo, okay pa rin yung views nyo. But dumadating sa point na ngayon, sa panahon ngayon, which is nung nag-update siya, talagang kino-consider niya din po yung pagiging active ng isang YouTuber or ng isang content creator. But syempre, may mga exceptions po doon, no? Lalo na dun sa mga malalaking content creators like MrBeast, yung mga foreign content creators na nasa million-million na yung subscribers. So automatically, syempre, kahit hindi naman sila mag-active, magkakaroon talaga yan sila ng viewers pa din dahil malaki yung following nila . So for sure, yung viewers hindi yan mawawala. Pero dun sa mga bagong content creators na sabihin natin na nag-i-start pa lang dito sa YouTube, much better, mas maging active kayo. Dahil kayo pa yung mga content creators na hindi pa masyado nakakapag-invest sa oras, no, hindi pa kayo masyado nakakapag-invest sa dami ng videos na meron kayo na dapat quality kasi hindi naman lahat nakadepende sa dami ng videos. Ang ibig ko sabihin dito, guys, dun sa mga content creators, parang ang gusto mangyari ni YouTube mas mag-effort kayo. No, kung dati gumagana pa yung hindi masyado active, okay lang. Pero ngayon, guys, sa mga bago, parang mas gusto ni YouTube na dapat na mas maging active tayo sa pag-upload ng videos or shorts, no? But syempre, ang reality, hindi naman tayo always available. May mga pagkakataon na sobrang busy din talaga natin. At hindi naman maiwasan na wala talaga tayong may upload sa loob ng isang araw, isang linggo, minsan inaabot pa tayo ng isang buwan. But yun kasi yung pinakang-challenge, guys, na dapat dito sa YouTube, hanggat maaari, huwag kayo titigil mag-upload. Kung meron kayong oras na kaya nyo mag-upload kayo. Katulad nung ginagawa natin, itong vlog na to, nagawa ko na siya before, but it doesn't mean na hindi ko na siya pwedeng gawin ulit. Yung pagbibigay natin ng advice regarding dun sa mga content creators na tumitigil na mag-upload. So isang sikreto ito para kahit papano, alam mo yon, mas maging active tayo dito sa YouTube. So yung pinakang gagawin ko dito, guys, syempre mag-e-effort ako dun sa titles natin, dun sa thumbnail na ilalagay natin sa video na to. Para at the end of the day, nandun pa rin yung effort natin as a content creator. Kasi yung effort, guys, pinaprioritize din po yan ni YouTube. Ayan, so nakikita niyo yan based sa structure ng ating title, kung paano natin gawin yung ating thumbnails, and of course yung pinakang video. Hello everyone, especially the live streamers out there. Are you searching for a reliable, safe, fast, and affordable recharge or top-up service? If you're using the Sugo and Chamet apps, I suggest you visit the CocoDP platform. To get a huge discount, use the Cocoin payment method. Don't forget to click the link in the comment section and log in to CocoDP. The CocoDP platform offers plenty of games and live apps that you can choose from. Now, I will teach you how you can buy Chamet Diamonds here on CocoDP. First, enter your UID. Second, choose the package you want to purchase. Third, select the Cocoin payment method to get a bigger discount. Other payment options are also available. Fourth, enter your email address. Final step, click Buy Now. In just a few seconds, you will receive the package purchase and you can check it directly in your email.
So what are you waiting for? Visit CocoDT today. So yung originality ng content, kino-consider niyan. Siyempre, dumadami na po yung mga YouTubers na gumagawa ng iba't ibang content. Most of the content creators now, nagpo-focus sila sa faceless channels, no? YouTube automation, which is para sa akin guys, sobrang effective niya kasi madami ako mga kaibigan na gumagawa na neto as of now. But may risk din, no? Lalo na dun sa mga YouTubers na hindi pa ganun kagaling mag-edit, hindi pa sila masyado marunong mag-transform ng video kasi madaming mga content creators na nagtataka. Bakit kaya to si ganito? Almost same lang naman kami ng content pero siya monetize. Ako na demonetize. So yun dun nga nagkakatalo yung skill nyo. So matagal na siya sa YouTube, alam niya na yung mga sikreto, paano ba makakalusot yung content niya sa pag-edit na ginagawa niya. Tapos ikaw, bago ka pa lang sa YouTube and syempre hindi mo pa alam halos lahat. So nag-i-start ka pa lang, but even though parehas kayo ng ginagawa, parehas kayo ng sabihin natin, faceless content, almost same din kayo ng topic, pero may times talaga na ganon. Kaya ang pinakamaganda dito, wag mong ikumpare sarili mo dun sa skills na meron yung isang content creator. Kasi yung skills niya, baka ilang taon na siya dito sa YouTube, so na-master niya na yung editing, samantalang ikaw, bago ka pa lang. No? So that's why talagang, alam mo yun, kailangan talaga ng experience, lalo na sa mga ganyang klaseng content, no? So kung gagawa kayo ng automation, ng faceless channels, no, documentary na hindi kayo nagpapakita. So, sobrang halaga guys ng skills, lalo na sa editing. Kasi yan yung parang magiging dahilan kung ipapasa ka ba ng YouTube, i-monetize niya ba yung channel mo or yung video mo, or yan ba yung magiging dahilan para ma-demonetize ka. So, yun lang naman ang pwede mangyari, lalo na kung kayo po ay magta-try ng mga faceless channels, YouTube automation na in-demand ngayon. So, syempre, nandito pa rin yung mga vlogs na katulad natin with personal brand and still, nagbibigay pa rin naman tayo ng advice and tips sa mga bagong content creators. At syempre, hindi rin mawawala yung motivation natin, no, sa mga baguhan na content creators. Kasi alam ko bilang bago, kailangan nyo din marinig to sa isang content creator na medyo matagal na din dito sa YouTube. Alam ko, matagal na talaga tayo guys, pero hindi man ganun kabilis yung growth natin dito sa social media, but still may mga bagay naman tayo na para sa akin naging achievement na rin natin, no, sa mga lumipas na taon, no. So marami na rin tayo nabigyan ng advice, marami na din tayong channels na natulungan, na mas lumaki pa yung channel kaysa sa akin kasi yung target audience ko guys, mostly mga YouTubers lang. So limited lang yung audience natin kumpara doon sa mga niche nila na malaki ang audience. So that's why talaga yung ibang natutulungan natin noon hanggang ngayon is mas lumalaki pa yung channel nila kumpara sa akin, which is masaya ako doon guys kasi ako bilang isang content creator, yun naman talaga yung goal ko so makatulong sa mga kapwa YouTubers ko na nagsisimula pa lang sa pagbibigay ng mga advice natin na nakatulong din naman sa inyo for sure. Malaking bagay na yun sa akin. Ibig sabihin, hindi sayang yung effort na ginagawa natin now. And kung nandito ka man ngayon sa video na to, nakaabot ka sa part na to, for sure makakatulong din ito para mapag-isip-isip mo yung mga bagay na hanggat maaari dapat mas maging active ka sa YouTube. Kasi at the end of the day, si YouTube, alam mo yun, nag-upgrade na, no? So marunong na siyang tumingin sa mga channels, thumbnails, titles na dapat niyang i-recommend sa ating mga audience. Hindi katulad dati no, na bago pa lang ang YouTube, so wala pa siya masyadong mga detection system na kayang i-detect yung mga bagay-bagay dito sa YouTube para makita niya kung ano ba yung mga channels na recommendable sa hindi. So yung sa akin lang guys, huwag kayong titigil mag-upload. Kung meron kayong sapat na oras at hindi naman makaka-apekto sa inyong schedule, no, sa inyong trabaho, gawin natin. Kasi sa panahon ngayon guys, dapat talaga sipagan natin. Tandaan nyo, nasa Pilipinas tayo, no? So kung kaya natin mag-vlog, kung kaya natin magbigay ng entertainment, ng value sa ating mga viewers, gawin natin. Kasi give and take lang naman yan. So the viewers, so syempre dahil nanonood sila, so magkakaroon tayo ng chance na magkaroon ng revenue. And then magkakaroon sila ng entertainment sa sarili nila and of course value dun sa mga pinapanood nila. Kasi yun lang naman ang reason kaya sila nanonood sa atin. No? It's either para matuwa sila sa atin, ma-entertain, may matutunan, may makuwang bagong skills dun sa mga tutorials na ginagawa natin para malaman yung kasagutan sa tanong nila. So yun lang naman yung reason And kung sa tingin nyo guys, mga kulang pa yung sinabi ko, pwede kayong mag-comment kung ano pa yung mga pwede nyong idagdag doon.
And yun lang naman guys, and sana nakaabot kayo sa part ng video na to. Gusto ko lang sabihin sa inyo na stay inspired and motivated sa ginagawa nyo sa social media. Kung kayo man po ay nasa ibang platform or kung kayo po ay nandito mismo sa YouTube, tuloy-tuloy lang tayo kasi wala namang ibang tutulong sa atin kundi yung sarili lang natin. Okay? So, yun lang naman guys. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat. And syempre guys, masipagan pa natin dito